Sa isang video ko na pinakita ko yung mga askal dito sa paligid ng bahay namin, sabi ni Sir Richard Manalo, 17, siguro kamag-anak ko to, malamang kamag-anak ko to, lahat naman kasi daw ng Manalo magkamag-anak. Sabi niya, Doc, kaya mo naman gamutin mga aspin malapit sa inyo, bakit di po yun ang gagawin nyo, Doc? Okay, unang-una, wala dapat mga aspin na nakakalat sa mga kalsada. Bawal po yun. Kung mahuli ko yung mga askal dyan sa paligid na yan, hindi ko na pakakawalan yan. Ilalagay ko na sa, papakuha ko na yan sa barangay or sa munisipyo. At yung mga askal kasi dito, pinupuntahan ng mga taga-munisipyo, tumatakas lang eh. Pagka dumating dito mga taga-munisipyo, may nahuli siguro sila, pailan-ilan, pero wala, hindi nila makikita yung mga ibang asong kalye dyan at humaripas na ng takbo at nagtago na kung saan-saan. So, kung mahuli ko man yung mga yan para gamutin, ay ididiretso ko yan sa, sa munisipyo. Kasi po, talagang perwisyo naman talaga yung mga askal. Ito alam ko marami pong magagalit dahil mahal na mahal nyo yung mga askal. Mahal naman natin ang mga dogs. Pero dapat nga, sinasabi ko, nasa lugar po yan. Okay, hindi porke mahal natin yung mga aso ay hahayaan na natin yung mga street dogs na nakakalat sa kalsada, nagkakalat ng rabies, ng galis, nagkakalat ng distemper, iba pang mga fungal, bacterial, and viral infections na pati mga parasites na nakakahawa. Itong mga aso ko nandito lang sa loob ng gate and sa labas yung mga askal, mabilis naman tumakbo yung mga garapata, mabilis tumakbo ang mga pulgas, pumapasok dito sa amin. Kaya sakit ng ulo din kapag hindi controlled ang animals. Nakaka-perwisyo dahil nagkakalat ng basura, di ba? Pag gising mo sumaga, dami nakakalat ng basura kasi sa mga askal, tapos nagkakalat ng mga tae, di ba? Sa paligid, kadiri talaga. Minsan ako magwawalis diyan sa Jepoy, tapos laging sa gitna pa ng kalsada higa, minsan iiwasan ng mga motorista dahil biglang tumatawid at makadisgrasya pa. Kung hindi sila mismo madisgrasya, mamatay o mabaldado, mga rider, di ba? Maraming problema. Kaya I would rather put them in a pound. Pero hindi nga mahuli yung mga askal dito, hindi naman basta-basta sila magpapalapit. Pag lumalapit ako, tumatakbo na yung mga askal. Syempre pwede may paraan naman para bitagin sila. Pero mas marami kasi akong ibang ginagawa. Siguro try ko pag may time siguro. Pero kasi ito na yung ginagawa ko na use for my spare time is to do vlogging para magturo sa mas maraming mga tao. Maybe I'll find some time to help the munisipyo to round up the kasi pagka kinuha naman ng mga taga-munisipyo yan, may vet naman sila doon. May vet sila dyan sa munisipyo ng Angono. And kapag may mga emergency cases naman or may mga sakit naman, I think kinagamot naman nila, hindi ko alam kung paano yung nila, SOP nila pagka nakahuli sila ng mga dogs. I think they do. I think they should. So, ayan po. Ako po kasi bihira lang akong maggagala dyan sa labas ng bahay namin at marami po tayong ginagawa. Actually, dami kong dapat gawin na doon sa sa mga transactions na sa mahabang parang. Siguro pagka nagpo-post lang ako, feeling siguro yung mga tao ay wala akong ginagawa sa buhay. Kanina binidyo ko yung mga pinicture ko, binidyo ko yung mga ube, yung mga halaman namin dito. Pero habang ginagawa ko yun, syempre, lang yun, mga break lang yun sa dami ng ginagawa ko sa maghapon. Pati itong mga vlogs ko, nagagawa ko lang ito pagka break. Minsan nakita nyo, nagda-drive ako, okay, nasa loob ako ng sasakyan. Usually pagka may hinihintay ako, okay, naghihintay ako for a meeting, or after meeting, may hintay pa ako na gagawin ko pa sa susunod. So, yun, doon ko lang nasisingit yung mga pag-vlog. Pero, ayan, pasensya na kayo kung hindi ko nagagawa yung paggagamot sa mga aspin na malapit sa akin. And maidagdag ko nga lang, kahit naman yung mga dogs namin sa Manalo Canine, sa Makamot, or doon sa ilan mga dogs namin sa Mahabang Parang, and ilang dogs ko dito sa bahay, hindi rin naman ako yung naggagamot sa kanila. Meron kasi kaming company vet, si Doc Leo Patrick Vergara, na nasa Antipolo. Vet Savers Clinic ang pangalan ng clinic niya. So, siya ang talagang nagve-vet
And meron kaming vet assistant, tinuturo lang sa kanya kung anong ginagawa pagka yung yung mga routine, kagaya ng mga deworming. So yung vet assistant namin ang gumagawa ng mga kailangan gawin sa mga dogs. So hindi na ako nagagamot. It's been a long time since I really actually did paggagamot sa mga dogs. Dahil ayun, meron man kaming company vet. Kung may mga sakit yung mga dogs namin, hindi na ako rin mismo yung nagagamot sa kanila. Pinapadala ko doon sa mga tao ko, doon sa clinic ni Doc Leo or ibang mga clinics dito kung kailangan dalhin sila sa mas malapit. So, yun yung case. Hindi na talaga ako, tagal na po nang dinig-surgery. Ayan, bihin ko sa inyo. And ito nga pala, kahapon, o nung ilang mga araw na, binabalita sa akin doon sa Mahabang Parang, may mga nakita daw sila mga garapatang gumagapang doon sa pader, doon sa CR. Sabi ko, i-treat natin yan. It turns out, mga aso ng mga kapitbahay doon, nakakapasok doon sa vicinity namin, doon sa may bandang CR, doon sa Mahabang Parang. Ayun, may mga garapato yung mga aso. So what I did, kanina lang, nagpadala ako ng free Super Dog Soap, ganito. Ayan, at saka Potek, doon sa owner ng mga dogs. So, minessage ko naman, sabi ko, padalan po kita dyan ng Super Dog Soap. Effective po yan sa mga ticks and fleas. And maganda po, ma-treat ninyo with 7 yung mga walls ninyo. Wala naman daw problema sa mga walls nila. At ayaw daw niya mag-7 dahil may mga bata daw sa bahay nila, ganyan-ganyan. Pero nagpasalamat naman siya dun sa pinadala kong Super Dog Soap. Sabi ko, kung gusto mo talagang malalos yung mga ticks and fleas dyan, ay pwede kang sumubok ng bumili ng tawag dito, Bravecto or NexGard. And also, mas maganda na hindi pinapagala yung mga aso. Gala kasi yung mga aso niya. So, di ba, like yung mga askal dito din sa paligid namin nga, Sir Richard, meron namang may-ari sa mga yan. Pinahayaan lang nila na maglalakad dyan at self-surviving sa pagkain ng mga basura sa paligid at mga handouts ng mga tao. So, 'di ba, parang kung gagamutin ko yung mga yan, papakainin ko pa, ay parang kinukonsinti ko yung lifestyle nila, yung pagpapabaya ng mga owners ng mga dogs na yon. So parang magko-contribute pa ako dun sa problema ng stray dogs by feeding them or paggagamot sa kanila, whereas ang talagang tingin ko na pinaka-effective na pag-solve sa problem ng rabies sa Pilipinas ay pag-alis ng mga stray dogs. So it wouldn't make sense kung alagaan ko yung mga stray dogs and hindi ko sila hulihin o ipahuli.